tayo'y di na nakita. Magandang araw po sa inyong lahat, mga giliw naming tagapakinig. Sa araw pong ito ay matutunghayan po ninyo ang isang kasaysayan na itatampok namin sa linggong ito dito sa ating dulang. Luha! Alam mo, masayang-masaya ako ngayon. Bakit naman? Kasi kasama ko ang pinakamamahal kong kaibigan. Ano? Kaibigan mo lang ako. Ano bang sinabi ko? Hindi ba? Pinakamamahal ang sinabi ko. Pinakamamahal nga. Pero kaibigan lang palang turing mo sa akin. Kung kaibigan lang ang turing ko sa'yo, hindi ko nasasabihin pa ang pinakamamahal. Oh, masaya ka na? Ikaw ha? Pinakaba mo ko eh. Kala ko talagang kaibigan lang ang turing mo sa akin. Hindi Ang tagal-tagal na kayang crush kita. Talaga? Oo, no? High school pa lang tayo, ay crush na kita. Kaso, hindi mo ko pinapansin. Paano? Na kay Marieta ang pansin mo. Oo nga no. Nasaan na kaya si Marieta ngayon? Gusto mo pa yata akong pagselosin niya na. Wala kang dapat pagsilosan dahil ikaw lang babaeng mamahalin ko habang buhay. Ano ka mo? Nobya mo na si Margie? Oo, inay. Sa lahat ng mga kadalagahang nakikita ko, siyang gusto na akong maging nobya. Ay mabuti naman kung ganon. Sa mga kadalagahan dito sa atin, siya ang napipisil kong maging manugang. Talaga, inay? Boto kayo sa kanya? Oo naman. At mapalad ka sa kanya kung siya ang mapapangasawa mo, anak. Nasa kanya na halos ang lahat. May magandang trabaho. O tingin ko mapagkakatiwalaan sa larangan ng pag-ibig. At higit sa lahat, mabait siya. Tinanong ko na nga sa kanya kung handa na siyang mag-asawa Anong sagot naman sa'yo? Sabi niya, kung magpo-propose ako sa kanya, bakit hindi? Oh, yun naman pala Di inalok mo na sana ng kasal. Inay naman, bata pa kami. Bata pa kayo? Hindi ba't kasasabi mo lang na gusto na niyang mag-asawa? Oo nga po. Pero ako, hindi pa handa. Ano? Ikaw ang hindi pa handa? Pambihira ka naman, oo. Naligaw-ligaw ka pa, tapos nang sinagot ka, sinabing handa ng mag-asawa yung babae. Sasabihin mong hindi ka pa handa. Abay, kung ako yung babae, alam mo, sinampal na kita. Mabuta't hindi binawi ang pagtanggap ng pag-ibig ba? Hindi ko naman sinabi yun sa kanya Siyempre, iniligaw kong usapan para hindi pa namin ang pag-usapan ng tungkol sa pag-aasawa. Bakit nga ba? Ayaw mo pang mag-asawa? 25 anyos ka na. Ayoko munang magpatali, inay. Gusto ko munang magpakasawa sa buhay binata. Pero anak, nasa edad ka na. Hindi ka pa nagsasawa sa pagkabinata mo? Bata pa po ako, inay. Marami pa ho akong gustong gawin sa buhay nang walang nakikialam. Tingnan mo yung isang yun, Ang ganda. Yan? Maganda? Ito talaga kahit kailan ang babaw ng tisa polo. Pero maganda yung kulay niya, Bagay sa kulay ko. Oh, tingnan mo, pre. Bagay ng bagay sa akin, hindi ba? Hindi yan bagay sa'yo, pare. Paano babagay yan sa'yo yung itim-itim mo?
tanggap ko naman na maitim ako, pre. Pero huwag mo namang pagdiinan. Talagang maitim ako. Ikaw naman. Best friend mo ako At ang totoong kaibigan nagsasabi ng totoo. At saka totoo naman ang sinasabi ko. Ang itim-itim mo. Nakakasakit ka naman. Ay naku, huwag ka na ngang OA. Tanggapin mo na kasi ang totoo na napakaitim mo. Inuulit-ulit mo pa nakakasakit ka naman ng damdamin. Tanggap ko naman. Maitim ako, pero huwag mo mong pinamumukha sa akin na paulit-ulit yung sinasabi mo. Ano ka ba naman? Gimot ka na naman dyan Para kang babae, paimot-imot. Hindi ka na nasanay sa akin. Tanggapin mo na kasi ang katotohanan. Tara na nga sa banda ron. Baka doon tayo makakita ng damit na babagay sa'yo. Sige, ikaw na mamili para sa akin. Para hindi mo na pitasan. Basta ipagkatiwala mo sa akin ang pamimili ng polo, pare. Dahil dyan tayo magaling. Oo, kaya... Teka nga pala. May pinaghahandaan ka ba? Manliligaw ka, no? Oo, pare. Kaya dapat, pamporma talaga yung mabili natin. Pandagdag points para magka-nobya naman ako ng tulad mo. Ikaw lang ang tanging mahal ko sa buong buhay kong ito. Pag-ibig ko'y tanging ikaw lamang, sa puso ko'y nag-iisa ka lang. Nagustuhan mo ba? Oo naman. Lahat ng binibigay mo sa akin ay nagugustuhan ko dahil galing sa'yo. Talaga? Oo. Mahal kita, Martin. At sana ay hindi ako nagkamali ng pagtanggap ko sa pag-ibig mo. Hindi ka nagkamaling pagkatiwalaan ako. Pinapangako ko, hindi ka luluha sa piling ko. Aasahan ko yan, Martin. Umasa ka dahil ikaw lamang babaeng gusto kong iharap sa altar. Ha? Anong ibig mong sabihin? Ang ibig mong sabihin, kung pwede nga lang magpapakasal na tayo para mawala na ang pagdududa mo. Bakit hindi mo ako yayaing pakasal? Malay mo, papayag na ako. Ha? Kwan kasi. Kailan lang ako nagkatrabaho Wala pa akong ipon. Gusto ko kasi, pag nagpakasal tayo, ay walang masabing partidos mo at partidos ko. Alam mo na, minsan lang dumating sa buhay ng isang tao ang kasal, kaya dapat ay pinaghahandaan. Sabagay, tama ka. Basta ako, wala na akong gustong makasama sa buong buhay ko, kundi ikaw. Sinabi ng anak mo yan sa'yo? Oo. Mabuti naman at naisipan niyang mag-asawa. Abay, 25 anyos na siya. Kaso nga, yung babae lang yata ang handang magpakasal. Yung anak mo, tipong ayaw pa. Abay, ayon na rin sa kanya. Pangalawang beses nang nagpahiwatig na yung nobya na handa na tong mag-asawa. Pero ewan ko ba dyan sa anak mo? Siya ang umaatras pag napag-uusapan nila ang kasal. Yung nobya pala na nagpapahiwatig sa kanya, bakit ayaw pang aalukin ang kasal? Ayan na pala siya. Oo nga. Siya na lang ang tanungin mo. Mabuti pa. Anak, ngayon ka lang, ha? Magandang gabi ho sa inyo, Tay. Nay. Magandang gabi rin sa iyo. Ano ba itong sinasabi ng inay mo na may nobya ka na raw, ha, anak? Siyempre naman, Tay. Sa gandang lalaki ba nang ito, hindi pa ako magkakanobya. May nobya ka na pala, bakit hindi mo paalukin ang kasal? Itay naman. Doon naman patungo yung
relasyon ninyong dalawa hindi ba? Di magpakasal na kayo para malagay ka na sa tahimik. Malagay ko sa tahimik. Hindi tayo nagpapatawa. Hindi ako nagpapatawa. Kung may nobya ka na, may pakasalan muna at nang maaga pa makita na namin ng inay mo yung magiging apo namin sa'yo. Hindi tayo, siya pa yata ang excited eh. Kinikilig pa yata kayo sa ikinuwento ng ina eh. Bakit po ba? Nagsasawa na po ba kayong makasama ko na Hindi binata? naman sa ganoon na kaya lang Hindi pa po kasi nagsasawa sa buhay binata itay. Ah? Kaya matagal pa ho yung kasal na sinasabi ninyo. Magandang hapon po sa inyo, Aling Alicia. Ha? Margie, ikaw pala. Halika, tuloy ka. Salamat po. Maupo ka. Salamat po. Anong gusto mong merienda? May fruit salad kami Gusto mo? Ano ba inumang gusto mo? Sabihin mo lang. Wag na ho. Busog pa po ako eh. Ganun ba? Si Martin, nasaan? Ang sabi kasi sa akin may pupuntahan kayo? Yan nga din ang sinabi sa akin, na may pupuntahan kayo. Oo nga po, sinabi niya sa akin. Kaso, hindi siya sumpot. Kaya baka kako, may sakit kaya siya. Kaya ako na parito. Wala siya umalis kanina at ang paalam sa akin, makikipagkita sa'yo. Naku, nasan ho siya kung kanuan? Baka kung ano nang nangyari sa kanya. Ha? Teka, tatawagan ko siya. Nasaan ba yung cellphone ko? Tinatawagan ko nga siya pero naka-off yata ang cellphone. Ay, naku, ang batang yun, oo. Nag-aalala tuloy ako. Akala ko ikaw ang kasama ngayon. Yun pala, hindi kayo magkasama. Ay, teka, tatanungin ko sa kanyang tatay. Baka alam niya kung nasaan siya. Nag-iisa ka lang. Magmula nang tayo'y di na nagkita. Ano? May usapan kayo ni Margie pero hindi mo sinipot? Oo pare. Bakit? Di ako maghihintay yun sa'yo. Kung kasi pare, parang hindi ako nag-i-enjoy na kasama siya. Ano? Pwede ba yun? Nobya mo kasama mo, pare, pero hindi ka nag-i-enjoy. Totoo pa rin sinasabi ko. Kaya nga, dito na lamang ako pupunta sa bahay niyo eh. Ikaw huwag mong sabihin... Sira, hindi no. Kung sakasakali man, hindi ako papatol sa'yo. Sa itim mong yan. Naku, tinamak na naman ang kulay ko. Oy, pare. Para sabihin ko sa'yo, black is beautiful. Pero hindi ako nagbibiro pare. Seryoso ako. Paano hindi ko isipin nagbibiro ka, pare? Mas gugusto mo pang naririto ka sa bahay kaysa kasama yung nobya mo. At pag nagkataon, pare, sasabihin kong nilunok mo lang yung sinabi mo. Pero biro pare. Pero talagang nalilito ako. Okay. Seryoso na, Saan ka nalilito? Sa relasyon mo kay Margie? Yung totoo, pare. Yung totoo, tapatin mo ako. Mahal mo ba talaga si Margie o hindi? Hindi ko alam pare. Ang alam ko, hindi ako masaya kung siyang kasama ko.
Ay naku, Margie. Tinanong ko na ang kanyang itay, pero hindi rin alam kung nasaan ang anak ko. Huwag na po kayong mag-alala. Nag-text na po siya sa akin kanina lang. At sinabing kasama niya si Angelo na best friend niya. Niyaya siya ni Angelo. Nagpasama raw si Angelo sa kanya eh. Ano? Mas pinili pa nito ang kaibigan na samahan kaysa ikaw na nobya niya. Hindi raw kabisado ni Angelo ang lugar na pupunta niya. Kaya sinamahan niya. Kahit na. Naiintindihan ko naman, Aling Maring. Sinamahan niya yung kaibigan niya, ikaw. Hindi ba niya naisip na naghihintay ka? Okay lang ho, kasi nasa bahay lang naman ho ako eh. Kesa naman si Angelo na hindi kabisado ang lugar, kawan naman kung maligaw. Tao po! Naku, nariyan ho yata yung mga prutas na pinapitas ko. Sandali lang po. Aling Maring. Sige, ako na po ang bahala. Teka, ano ba ang mga yan? Mga mangga po. Ha? Ang dami namang mangga yan. Isang sako yata. Oho, nagpa-harvest na po kasi si Itay. Maraming sako ng mangga kaya naisipan ko kayong bigyan. Saan po ito ilalagay? Ay nako, iwanan mo na dito sa labas at pabubuhat ko na lamang kay Martin pag uwi. Margie! Ay, wala nga anak mo dito. Big bang sabihin ay natuloy sila ni Martin na kumain sa labas. Ang alam ko pumunta siya sa bahay ni Mart. Nagdala pa nga ng isang sakong mangga para daw kina Mart at sa mga magulang niya. Ano? At pumayag ka naman. Ikaw pagsabihan mo yung anak mo, nagmumukha na siyang tanga, na siya nang nanliligaw sa ginagawa niya. Siya pa pala ang nagbibigay, gayong siya nang ang inindyan. Ano? Oo, may usapan sila ng Mart na yon nakakain sa labas. Mag-isa nga lang akong nananghalian dahil niyaya nga siya ni Mart na kumain sa labas. Pero namuti na ang mata, ay wala pa rin ang Martin na yon. Tapos ngayon, pumunta siya doon sa bahay nila, nagdala pa ng mangga. Tamang narinig mong sinabi ko, pare. Hindi ko yata mahal si Margie. Anong yata? Yata. Kasi nga, hindi ako sigurado kung mahal ko nga ba siya o hindi. Pero, ano ba bang hahanapin mo kay Margie, pare? Maganda siya at mabait pa. Yun na nga Nagtataka rin ako, pare. Maganda naman siya. Mabait. May magandang trabaho. Pero ewan ko ba? Hindi ko rin maintindihan ang sarili ko. Ano kaya kung ligawan mo? Ako, walang ganyanan, pare. Ayaw ko ng ganyang biro, pare. Hindi ako nagbibiro, pare. Ligawan mong nobya ko. Ano? Nag-isa ka lang. Liligawan nga kaya ni Angelo si Margie? Mga giliw naming tagapakinig, sundan bukas ang karugtong ng kasaysayan na itinampok namin sa linggong ito.
dito sa ating dulang. Luha. Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrehal Narnola, Susan Madikdeng, Robert De Guzman, Jun Cabato, Emma Dalope, Andrea Solar, Ami Diaz, Jonathan Bravo, at si Oscar Ora. Technical Supervision at Musika, Oscar Ora. Nilapatan ng tunog ni Robert De Guzman, Willie Francisco. Sa panulat at direksyon, Eva Alcoriza. Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio, Philippines. Ang naalaala nating di malilimutan, kay sarap ng ating suyuan. Lagi kong natatanda